Kumusta po? Ako po si Dr. Antonio Santos, isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan at sa pangangalaga ng ating mga nakatatanda o geriatric care. Sa mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga natatanging hamon sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda, lalo na pagdating sa aspeto ng intimasya at pangkalahatang kagalingan. Paano? Kung ang paraan ng inyong paglapit sa intimasya sa buong buhay ninyo ang siyang mismong dahilan kung bakit ito unti-unting nawala sa inyong mga huling taon. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Aling Celia. Siya ay 73 taong gulang, isang mabait at retiradong babae, at kamakailan lamang ay nabiyuda. Nakakilala siya ng isang espesyal na tao at pagkatapos ng maraming taon na wala ang intimasya sa kanyang buhay, sinubukan niyang muling kumonekta sa ganoong antas. Ngunit hindi sumunod ang kanyang katawan. Nakaranas siya ng hirap at kawalan ng pagnanasa na hindi niya inaasahan. Nagpanik siya. Ang lalaki naman ay tila hindi alam kung paano tutugon. Hindi na niya sinubukan pang muli. Hindi dahil kulang siya sa pagnanasa, kundi dahil naniwala siyang may mali na sa kanya. Bilang isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan, mahigit 30 taon ko nang tinutulungan ang libu-libong kababaihan sa kanilang edad 60, 70 at higit pa upang maibalik ang kanilang kumpiyansa, mapanumbalik ang intimasya at maprotektahan ang kanilang kalusugan sa mga paraang hindi nila kailanman naisip na posible. Karamihan sa mga kababaihan ay nagkakamaling naniniwala na ang kanilang buhay intimate ay natural nang nagtatapos sa pagtanda o pagkatapos ng menopause. Ang katotohanan, hindi po. Ang tunay na pumipigil sa kanila ay ang mga bagay na hindi kailanman itinuro sa kanila. Ngayon, ibubunyag ko ang 5 makapangyarihang sikreto sa intimasya na sana'y mas maaga pa nalaman ng mga nakatatandang kababaihan at tatalakayin natin ang tunay na halaga na kanilang binayaran dahil sa hindi nila pagkakaalam nito. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang ganitong tapat at makabuluhang payong pangkalusugan na maaaring makapagpabago ng buhay, mangyaring mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang anumang mensahe na sadyang para sa mga babaeng tulad ninyo. At kung ito'y tumatatak sa inyo, paki-type ang 1 sa comments para malaman kong narito kayo. Kung hindi naman i-type ang 0, taos-puso ko pong nais na mapabuti pa ang aking paglilingkod sa inyo. Ngayon simulan natin sa unang katotohanan dahil ito ang tahimik na sumisira sa mas maraming puso at dumudurog sa mas maraming kumpiyansa kaysa sa iba pa ang mito na ang intimasya pagkatapos ng edad 60 ay dapat pa ring kusang nangyayari, spontaneous. Unang sikreto, hindi na kayo maaaring umasa sa spontaneity. At hindi iyon kahinaan. Iyon ay karunungan. Noong kayo ay mas bata pa, ang intimasya ay maaaring mangyari kahit saan, kahit kailan. Hindi ninyo kailangang mag-isip ng 2 beses. Ang inyong pagnanasa ay madalas na tumutugma sa kahandaan ng inyong katawan at lahat ay tila gumagana ng maayos. Mayroong isang tiyak na kadalian
marahil kahit na pananabik sa kakayahang tumugon sa sandali nang hindi na kailangang mag-usap, magplano o maghanda. Para sa karamihan ng kababaihan, ang spontaneity na iyon ay bahagi ng kung bakit natural at puno ng pasyon ang intimasya. Ngunit narito ang katotohanang walang nagsasabi sa inyo. Pagkatapos ng edad 60 at madalas pagkatapos ng menopause, nagbabago na ang mga patakaran. Ang pagkapit sa paniniwalang dapat pa rin kayong makatugon agad-agad sa anumang sandali ay hindi lamang unrealistic, ito'y mapanganib. Nakita ko na ito ng paulit-ulit mga babaeng pumapasok sa aking opisina na nakayuko umiiwas sa tingin. Hindi sila may sakit sa tradisyonal na paraan. Hindi sila nasaktan, ngunit sila'y durog, emosyonal, psikolohikal dahil sa isang bigong pagsubok sa intimasya sa likod ng saradong pinto. Sinubukan nilang maging intimate sa kanilang partner, ngunit hindi sumunod ang kanilang katawan. Marahil nakaranas ng panunuyo, sakit, o mas mabagal na pagdating ng pagnanasa. At sa halip na unawain kung ano ang nangyari, sinisi nila ang kanilang sarili. Nadama nilang sila'y kulang, napahiya na hiya. Ang ilan ay tuluyan nang umiwas sa intimasya pagkatapos noon. Ang iba naman ay nagkunwaring hindi ito nangyari at tahimik na nagdusa. Ngunit karamihan ay hindi humingi ng tulong. Isang babae na hindi ko malilimutan ay si Nanay Gloria. Siya ay anpimatin na mga taong unggulang malusog, aktibo pa rin, at kamakailan ay nagsimulang makipag-date muli matapos ang maraming taong pag-iisa. Maayos ang takbo ng lahat hanggang isang gabi nang ang kanilang pagiging malapit ay nauwi sa pisikal na intimasya. Hindi siya nakapaghanda. Hindi niya naisip gumamit ng lubricant o maglaan ng mas maraming oras para sa arousal. Akala niya lahat ay natural na darating tulad ng dati. Ngunit nang hindi ito nangyari, nang ang kanyang katawan ay tumugon ng hirap sa halip na sarap, nagpanik siya. Umatras siya gumawa ng dahilan at hindi na muling tinawagan ang lalaki, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil siya'y napahiya. Sinabi niya sa akin, kalaunan, parang nawala ang isang bahagi ng aking pagkababae noong gabing iyon. Ito ang halagang binabayaran ng maraming nakatatandang kababaihan kapag hindi nila nauunawaan ang realidad ng pagtanda at intimasya. Hindi lamang ito isang gabing nakakadismaya. Ito'y isang dagok sa inyong pagkakakilanlan, inyong kumpiyansa, inyong emosyonal na kagalingan. At para sa ilang kababaihan ito ang nagiging simula ng pag-iisa. Humihinto sila sa pagsubok. Lumalayo sila sa kanilang mga partner. Nawawalan sila ng koneksyon, hindi lamang pisikal, kundi pati emosyonal. At habang lumalaki ang emosyonal na distansyang iyon, lumalaki rin ang kalungkutan, ang sama ng loob, at ang paniniwalang marahil ay tapos na ang kanilang pinakamagagandang taon. Ngunit narito ang katotohanang kailangan ninyong marinig: ang pagkawala ng spontaneity ay hindi katumbas ng pagkawala ng intimasya. Ang gumagana sa edad na 30 ay nakabatay sa biyolohiya ng kabataan. Ang gagana sa edad na 16-70 o ay dapat itayo sa intensyon, komunikasyon at paghahanda. Hindi iyon kahinaan. Iyon ay karunungan. Iyon ay pagiging mature.
At sa maraming paraan, lumilikha ito ng mas malalim, mas makabuluhang uri ng koneksyon. Ang pagpaplano para sa intimasya na maaaring kasama ang paggamit ng lubricants, paglalaan ng mas maraming oras para sa arousal o bukas na pakikipag-usap tungkol sa kung ano ang masarap sa pakiramdam ay hindi pumapatay sa mahika. Pinoprotektahan nito ito. Sinasabi nito sa inyong katawan, sa inyong partner, at sa inyong puso na mahalaga ito. Binibigyan kayo nito ng oras upang matiyak ang kaginhawaan, bawasan ang stress, iwasan ang mga gamot na nakakasagabal, at lumikha ng tamang emosyonal na kapaligiran. Higit sa lahat, tinatanggal nito ang pressure. Kapag huminto kayo sa pag-asa na ang inyong katawan ay tutugon agad, tulad ng dati, magsisimula kayong makahanap ng kapayapaan at kasiyahan sa proseso, hindi lamang sa resulta. Ngunit ang pagwawalang bahala sa katotohanan ito ay may kaakibat na seryosong panganib. Hindi lang emosyonal na pagkadismaya ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko ay mga kababaihang dumanas ng masasakit na karanasan o tumaas na pagkabalisa dahil pinilit nilang magkaroon ng intimasya gayong hindi handa ang kanilang katawan o mga partner na hindi lubos na nakakaunawa. Ang intimasya tulad ng anumang pisikal na aktibidad ay nangangailangan ng respeto sa kasalukuyang pangangailangan ng inyong katawan. Kung babaliwalain ninyo iyon, kung ituturing ninyo ang pakikipagtalik pagkatapos ng edad sista tulad ng pakikipagtalik noong kayo'y nasa 20s, maaaring isinusugal ninyo hindi lamang ang inyong emosyonal na kagalingan, maaari ninyong isapanganib ang pisikal na hirap na hahantong sa pag-iwas. Nakapagpayo na ako sa mga kababaihang labis na nagdusa ang relasyon dahil sila o ang kanilang mga partner ay masyadong mapagmataas o kulang sa kaalaman para aminin na kailangan nilang baguhin ang kanilang pamamaraan. Nakausap ko na ang mga kababaihang tiniis ang hirap sa loob ng maraming taon, iniisip na ito'y bahagi lang ng pagtanda. Napakarami ko nang nakitang kababaihan na nagbayad ng mabigat na emosyonal na halaga dahil walang nagbabala sa kanila na binabago ng pagtanda ang laro at kailangan ninyo itong laruin ng iba. Pero ang magandang balita ay ito. Kapag naunawaan ninyo na ang intimasya sa huling yugto ng buhay ay nangangailangan ng ibang paraan, lahat ay magsisimulang magbago. Lalalim ang komunikasyon, madalas mababawasan ang pagkabalisa, maaaring bumalik ang kasiyahan, at higit sa lahat, mababawi ninyo ang inyong papel, hindi bilang ang babae kayo noong 30, kundi bilang ang mas matalino, mas matatag na babae na kayo ngayon. Kaya kung kayo ay nakakaramdam ng pagiging diskonektado, bigo o nahihiya, alamin ninyo ito, hindi pa ito ang katapusan. Ito'y isang bagong simula kung handa kayong bitawan ang mga lumang inaasahan at yakapin ang isang mas matalino, mas ligtas, at mas makapangyarihang paraan sa intimasya. Ngayon, dadalhin tayo nito sa isang bagay na mas apurahan pa. Dahil habang karamihan sa mga kababaihan ay nakatuon sa agarang karanasan sa silid tulugan, binabaliwala nila kung ano ang maaaring sinusubukang sabihin ng intimate responses ng kanilang katawan tungkol sa kanilang pangkalahatang kalusugan. At kung mapapalampas ninyo ang senyas na iyon, maaari itong magdulot sa inyo ng malaking halaga. Ikalawang sikreto, ang mga intimate response
ng inyong katawan ay isang bintana sa inyong pangkalahatang kalusugan. Hayaan ninyong maging tapat ako sa inyo. Kung kayo ay higit sa 60 at napansin ninyo ang malalaking pagbabago sa inyong pagnanasa, arousal kaginhawaan habang nag-i-intimate o pangkalahatang sexual function, dapat ninyo itong bigyang pansin. Hindi lamang dahil sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa inyong intimate life, kundi dahil sa kung ano ang maaaring ibig sabihin nito para sa inyong pangkalahatang kalusugan. Napakaraming kababaihan ang tumitingin sa mga pagbabagong ito tulad ng panunuyo ng vaginal dryness, sakit, habang nakikipagtalik dyspareunia o huminang libido bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda o personal na pagkukulang, isang bagay na dapat tiisin o tahimik na balewalain. Ngunit ang hindi nila alam, ang hindi kailanman sinabi sa kanila, ay ang intimate health ng isang babae ay malalim na konektado sa kanyang systemic health o kalusugan ng buong katawan. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring maging sensitibong indikasyon ng hormonal shifts, mga pagbabago sa ugat, vascular changes, o kahit na mga nakatagong kondisyon. Kapag hindi gumagana ng optimal ang mga bagay sa inyong intimate life, maaaring may mas malalim na nangyayari. Naaalala ko ang isang pasyente, si Aling Dina. Siya ay 67, may asawa, nagtatrabaho pa rin ng part-time at nananatiling aktibo. Nagpunta siya sa akin dahil ang intimasya ay naging hindi komportable at humina ang kanyang interes. Wala namang malaki, Dok, hindi lang katulad ng dati. Siguro edad lang, di ba? Sabi niya nang may buntong hininga. Ngunit hindi ko ito binaliwala. Tinanong ko siya, nagpagawa ng ilang test, at may hindi tama sa pakiramdam ko. Natuklasan namin ang isang hindi pa nadi-diagnose na kondisyon sa thyroid at maagang senyales ng mga pagbabago sa ugat na nakakaapekto hindi lamang sa kanyang pelvic region. Nang araw na iyon, tinawagan niya ako mamaya, guminhawa. Sabi niya, pumunta ako rito na iniisip na may sex problem ako. Lumalabas na may mas malaking gustong sabihin ang katawan ko. Ang hindi natatanto ng karamihan sa kababaihan ay ang mga issue tulad ng patuloy na panunuyo ng ari ay maaaring maiugnay sa hormonal imbalances na nakakaapekto sa kalusugan ng buto at mood. Ang nabawasang daloy ng dugo na maaaring makaapekto sa arousal at pakiramdam ay maaari ring maging maagang senyales ng mas malawak na mga alalahanin sa puso, cardiovascular o mga kondisyon tulad ng diabetes. Ang mga pagbabago sa sexual function ay madalas na tahimik na paraan ng inyong katawan para humingi ng mas malapitang pagsusuri. Ang halaga ng pagbalewala sa senyas na iyon ay maaaring malaki. Nakita ko ang mga kababaihang ipinagsasawalang bahala ang mga isyung ito, sumusubok ng mga hindi epektibong over-the-counter na gamot o sinisisi ito sa stress o edad. Samantala, maaaring nabubuhay sila na may hindi pa natutukoy na kakulangan sa hormone insulin resistance o mga panganib sa cardiovascular. Maaaring hindi nila ito mapansin hanggang sa lumitaw ang isang mas seryosong issue sa kalusugan hanggang sa maging hindi maikakaila ang epekto nito sa kanilang kalidad ng buhay. At hindi lang ito humihinto sa pisikal na alalahanin. Ang emosyonal na pasanin ay kasing mapanira rin.
Kapag nararamdaman ng isang babae na nawawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan o sa kanyang kakayahang makaranas ng kasiyahan, unti-unti nitong sinisira ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang tingin sa sarili, kahit na ang kanyang kagustuhang kumonekta. Maaari siyang umiwas sa kanyang partner. Maaari siyang huminto sa paghahangad ng intimasya dahil sa takot sa hirap o pagkadismaya. At dahan-dahan maaari siyang magsimulang makaramdam na tila hindi na siya nakikita, na parang lumipas na ang kanyang pinakamagagandang taon. Ngunit narito ang katotohanan. Hindi kailangang maging ganyan. Mas may kontrol kayo kaysa sa iniisip ninyo. Kung ituturing ninyo ang mga pagbabago sa inyong intimate well-being bilang isang senyas sa halip na isang dahilan ng kahihiyan, maaari ninyong maagapan ang mga problema. Makakagawa kayo ng mga makapangyarihang pagbabago na hindi lamang magpapabuti sa inyong intimate life, kundi susuporta rin sa inyong pangkalahatang kalusugan at mahabang buhay. Ang patuloy na kawalan ng pagnanasa o hirap ay maaaring paraan ng inyong katawan para bumulong. Kailangan ko ng tulong. Ang trahedya ay napakaraming kababaihan ang naghihintay hanggang sa ang bulong na iyon ay maging isang sigaw. Kaya naman hinihimok ko ang bawat babaeng ginagamot ko. Kung may nagbago sa inyong intimate experience, huwag itong itago. Huwag itong balewalain. Huwag mahiya. Maging matalino. Maging proaktibo. Kausapin ang inyong doktor. Magpasuri ng naaayon. Magkaroon ng pag-uusap. Dahil ang isang posibleng medyo alanganing pagbisita sa doktor ngayon ay maaaring mga hulugan ng marami pang malusog at masiglang taon kasama ang inyong partner, inyong pamilya at inyong buhay. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kagalingan. At ang magandang balita, kapag natugunan na ang ugat ng problema ito man, ay hormonal balance pamamahala sa isang nakatagong kondisyon o pagtugon sa stress, madalas na bumubuti ng malaki ang mga bagay-bagay. May mga babae na akong nakausap sa kanilang 70s na nagsasabing mas komportable sila at mas konektado kaysa sa maraming taon. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil nakinig sila sa kanilang katawan at kumilos bago pa mahuli ang lahat. Ngunit ngayon gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay na mas personal pa. Dahil habang ang pisikal na kalusugan ay nakakaapekto sa katawan, may isa pang layer na walang pinag-uusapan, isang layer na nananahan sa inyong mga emosyon, inyong alaala, inyong pakiramdam sa haplos. Ito ang bahagi ng intimasya na hindi kailanman itinuturo sa medical school, ngunit madalas ito ang pinaka nakakagaling. At kung wala ito, ang intimasya ay maaaring maging hungkag diskonektado at maging isang pinagmumulan ng kalungkutan. Sa susunod na sikreto, pag-uusapan natin ang emosyonal na kapangyarihan ng intimasya pagkatapos ng edad 60 at kung paano ang kawalan ng koneksyong iyon ay maaaring tahimik na sumisira sa inyong kalusugan nang higit pa sa inyong inaakala. Huwag kayong aalis. Ang susunod na ito ay maaaring mas tumama pa sa inyo kaysa sa inaasahan ninyo. Ikatlong sikreto, ang intimasya ay hindi lamang pisikal. Ito ay emosyonal na gamot. Gusto kong isipin ninyo ang isang panahon
na naramdaman ninyong malalim kayong konektado sa isang tao. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Kapag ang haplos nila ay nagparamdam sa inyong kayo'y nakikita, nauunawaan buhay. Para sa maraming kababaihan, ang mga sandaling iyon ay maaaring dumalang habang sila'y tumatanda o kung mawalan sila ng partner. Ngunit ang katotohanan, ang intimasya, pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang tungkol sa inyong katawan. Ito ay tungkol sa inyong puso, inyong isip, inyong espiritu. At kapag nawala ang emosyonal na koneksyong iyon, ang halaga ay mas malaki pa kaysa sa simpleng kawalan ng pisikal na kasiyahan. Nakaupo na ako sa harap ng mga babae sa kanilang 70s, malalakas na babae na nagpatakbo ng negosyo, nagpalaki ng pamilya, bumuo ng legasya, ngunit nanginginig ang kanilang mga boses nang sabihin nilang, ilang taon na akong hindi nakaramdam ng pagiging malapit sa kahit sino, hindi lang pisikal. Sa emosyonal na aspeto, hindi naman sila kinakailangang gutom sa sex. Sila ay gutom sa pagiging malapit sa init ng pagmamahal ng tao sa isang taong hahawak sa kanilang kamay at may kahulugan iyon. Ang pananabik na iyon, kapag hindi natutugunan, ay dahan-dahang sumisira sa mental at pisikal na kalusugan ng isang babae sa mga paraang hindi kailanman binabanggit ng karamihan sa mga doktor. Isang pasyente, si Nanay Marta, 74 ang nagpunta sa akin, hindi dahil nahihirapan siya sa pisikal na paraan, kundi dahil pakiramdam niya ay manhid siya. 5 taon nang pumanaw ang kanyang asawa. Mula noon, nanatili siyang mag-isa, kumbinsido na ang intimasya ay hindi na nabibilang sa kanyang buhay. Sinabi niya sa akin, ano pa ang punto sa edad na ito? Ngunit nakikita ko ito sa kanyang mga mata. Miss niya ang koneksyon, ang tawanan, ang simpleng akto ng pagiging yakap. At sa paglipas ng panahon, ang emosyonal na distansyang iyon ay lumaki at naging banayad na depresyon, hirap sa pagtulog, insomnia, at pangkalahatang kawalan ng sigla na tila walang gamot na makatulong. Ang hindi alam ni Nanay Marta at ang hindi kailanman naririnig ng karamihan sa mga nakatatandang kababaihan ay ang intimasya sa pinakamalawak nitong kahulugan, kasama ang mapagmahal na haplos at emosyonal na pagiging malapit, ay isang anyo ng emosyonal na gamot. Ang pisikal na pagmamahal, ito man ay sa partner, isang minamahal na kaibigan, isang alagang hayop, o kahit sa pamamagitan ng maawaing paghaplos sa sarili, ay naglalabas ng oxytocin, dopamine, at serotonin. Hindi lamang ito mga feel-good chemicals. Nireregula nito ang inyong mood, binabawasan ang stress, pinapabuti ang tulog, sinusuportahan ang immune function, at maaari pang magpababa ng panganib sa sakit sa puso. Sa madaling salita, kapag nawalan kayo ng intimasya at koneksyon, nawawalan kayo ng isang makapangyarihang bahagi ng inyong kalusugan. At gayunpaman, napakaraming kababaihan ang itinutulak ito palayo. Kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na ang malalim na koneksyon ay para sa mga bata, na ang pagpapahayag ng pangangailangan sa pagmamahal ay kahinaan, na ang pagiging vulnerable ay isang bagay na dapat itago. Kaya sa halip na umabot, nagsasara sila. Umiiwas sila sa pisikal na pagiging malapit kahit na ito'y iniaalok. Pinipigilan nila ang kanilang mga damdamin.
Nanahimik sila, ngunit narito ang halaga ng pananahimik na iyon sa kanila, mas mataas na panganib ng depresyon at pagkabalisa. Mas mataas na antas ng cortisol stress hormone. Mas mahinang immune response. Tumaas na presyo ng dugo at sa maraming kaso, mas mabilis na pagbaba ng kakayahang mag-isip, cognitive function dahil sa matagalang emosyonal na pag-iisa. Oo, nakakita na ako ng mga babaeng tumanda ng 10 taon sa kalahati lamang ng panahon dahil wala silang kayakap, walang makausap sa gabi, walang mapagbahaginan ng kanilang katawan o kaluluwa. Nabuhay sila ng matagal para makaligtas, ngunit hindi sapat ang kalidad para maramdamang sila'y buhay. At hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng romantikong relasyon. Ang ilang babae ay nasa kasal, ngunit hindi tunay na nakakonekta sa kanilang asawa sa isang intimate na emosyonal na antas sa loob ng mga dekada. Ang iba naman ay namumuhay mag-isa, ngunit may mayayamang emosyonal na buhay sa pamamagitan ng pagkakaibigan, pamilya, komunidad, pag-uusap, at pagtanggap sa sarili. Ang punto ay ang emosyonal na intimasya ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan. Kung wala ito, tumatakbo kayo ng walang laman. Ngayon gusto kong sabihin ang isang bagay na maaaring mahirap pakinggan. Kung kayo ay nakakaramdam ng pagiging diskonektado, kung nawalan na kayo ng interes sa haplos o pagmamahal, kung sinabi ninyo sa inyong sarili na hindi na mahalaga ang mga bagay na ito, maaaring dahan-dahan kayong nahuhulog sa emosyonal na pagkagutom at mas malaki ang halaga nito kaysa sa inyong natatanto. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang pag-abot para sa koneksyon, kahit na ito'y pakiramdam na banyaga o nakakatakot, ay isa sa pinakamakapangyarihang desisyon sa kalusugan na maaari ninyong gawin sa inyong mga huling taon. Ito man ay sa pamamagitan ng bukas na pag-uusap sa inyong asawa o partner, pagpapahintulot sa inyong sarili na makaramdam sa mga sandali ng haplos, paghahanap ng mapagmahal na pagkakaibigan o simpleng pag-amin sa inyong pangangailangan para sa pagiging malapit. Nagsisimula ito sa isang akto ng tapang, isang desisyon na huminto sa pag-survive at magsimulang mabuhay muli. At kung iniisip ninyo kung ang ganoong uri ng koneksyon ay makakapagbigay pa sa inyo ng kasiyahan, kapayapaan at sigla, pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, hayaan ninyong sabihin ko mula sa karanasan, tiyak na kaya nito. Sa katunayan, ang pinakamakabuluhang intimasya ay madalas dumarating pagkatapos lumipas ang kabataan, kapag natanggal na ang mga maskara at ang natitira ay tunay, vulnerable at makataong pag-ibig. Ngunit may isang hadlang na patuloy na nagnanakaw sa mga kababaihan ng kagalakang iyon ng tahimik, walang tigil. Hindi ito palaging pagtanda, hindi ito palaging sakit. Madalas ito'y isang bagay na dala-dala natin sa ating isipan, mga hindi makatotohanang inaasahan na binabago ang takbo ng inyong utak, inyong mga ekspektasyon, at inyong kakayahang makaramdam. Sa susunod na sikreto, ipapakita ko kung bakit ang bagay na isinasaloob ng maraming kababaihan ay maaaring siyang mismong sumisira sa kanilang kumpiyansa, kanilang kasiyahan, at kanilang pagkakataon sa tunay na intimasya. Gugustuhin ninyong marinig ito.
Ikaapat na sikreto. Ang mga hindi makatotohanang inaasahan mula sa media at lipunan ay tahimik na pumapatay sa kumpiyansa ng mga senior. May isang bagay na bihira lamang pag-usapan ng hayagan ng mga kababaihan, ngunit halos lahat sila ay nakakaranas ng pressure nito. Ito ang laganap na mga imahe at kwento na kanilang nakakaharap kapag sila'y naghahanap ng aliw koneksyon o simpleng sinusubukang unawain ang kanilang sarili. Nasa mga pelikula ito, romance novels patalastas at social media. Ito'y mabilis laganap at madalas pakiramdam ay hindi maiiwasan. Ang tinutukoy ko ay ang mga hindi makatotohanang paglalarawan ng pag-ibig, kagandahan, at sekswalidad. At bagamat maaaring mukhang hindi nakakapinsalang pantasya, lalo na sa katandaan, isa ito sa pinakamakapangyarihang tahimik na maninira ng kumpiyansa ng kababaihan at tunay na intimasya na aking nakita. Sa aking 30 taon ng pagtatrabaho sa mga kababaihan, nasaksihan ko ang isang nakakadurog pusong pattern. Habang nagsisimulang lumitaw ang mga pisikal na pagbabago, mga linya sa balat, pagbabago sa hugis ng katawan, pagbabago sa kung paano tumutugon ang kanilang katawan sa sexual na paraan, maraming kababaihan ang tahimik na umaatras. Maaaring huminto sila sa pagsubok sa kanilang mga partner dahil nahihiya sa sarili. Maaaring huminto sila sa paghingi ng pagmamahal dahil natatakot sa pagtanggi. Sa halip, maaari nilang ilubog ang kanilang sarili sa mga ideal na kwento o ikumpara ang kanilang sarili sa mga retokadong imahe, kinukumbinsi ang kanilang sarili na ang tunay na intimasya o pagiging kaakit-akit ay para lamang sa mga bata o walang kapintasan. Ngunit ang hindi nila natatanto ay ang kanilang isinasaloob ay binabago kung paano sila mag-isip, kung ano ang kanilang nararamdaman tungkol sa kanilang sarili at kung ano ang kanilang inaasahan mula sa kanilang sariling mga intimate experience at mula sa kanilang mga partner. Naaalala ko ang isang babae na nagngangalang Aling Wilma. Siya ay 71, isang retiradong guro, matalino, masigla, ngunit may nagbago sa kanyang pagsasama. Sinabi niya sa akin na halos 4 na taon na silang hindi tunay na intimate ng kanyang asawa. Sabi niya, nagkahiwalay lang sila ng landas ngunit dahan-dahang lumabas ang katotohanan. Si Aling Wilma ay naging labis na mapanuri sa kanyang tumatandang katawan, palaging ikinukumpara ang sarili sa mga mas batang babae o mga perpektong larawan na kanyang nakikita. Ang nagsimula bilang paminsan-minsang insecurity ay naging isang malalim na paniniwala na hindi na siya kaakit-akit o kanais-nais. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang banayad, natanggihan ang mga paglapit ng kanyang asawa, natatakot na hindi niya matutumbasan ang isang hindi nasasabing ideal. Ang kanyang asawa naman ay mali ang interpretasyon sa kanyang pag-atras. Lalong naging conscious si Aling Wilma pagkatapos ay nagdamdam, pagkatapos ay nanahimik. Sa kalaunan, huminto na rin sa pag-abot sa kanya ang asawa. Ito ang tahimik na halaga ng pagsasaloob ng mga hindi makatotohanang inaasahan sa mas matandang edad. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang inyong nakikita o nababasa. Ito'y tungkol sa kung ano ang hihinto ninyong maramdaman tungkol sa inyong sarili.
Ang inyong utak ay nasasanay sa mga artipisyal na ideal, walang kapintasang katawan, walang hirap na pasyon, walang imperfeksyon, walang tunay na komplikasyon sa buhay. Hindi magtatagal ang inyong sariling realidad, ang inyong sariling katawan ay hindi na pumapantay sa inyong isipan. Ang mainit, hindi perpektong koneksyon ng tao na dati ninyong pinahahalagahan ay nagsisimulang mapuno ng pagdududa sa sarili kahit na pagkabalisa. Ang inyong katawan ay sumusunod sa inyong isip. Ang self-consciousness ay maaaring pumigil sa arousal. Ang pagkabalisa tungkol sa itsura ay maaaring magpahirap sa pagre-relax at pag-enjoy sa haplos. Ang ilang kababaihan ay nag-uulat ng tuluyang kawalan ng interes hindi dahil sa kakulangan ng pagnanasa para sa koneksyon, kundi dahil sa takot, sa panghuhusga o pakiramdam ng kakulangan. At marahil, ang pinakanakakapinsala sa lahat ay ang nangyayari sa loob, ang tahimik na pagguho ng kumpiyansa, koneksyon at pagpapahalaga sa sarili. Dahil gaano man kayo magsikap para sa isang imposibleng ideal, naiiwan pa rin kayo sa hungkag na espasyong iyon pagkatapos. Ang tahimik na sandaling iyon kung saan iniisip ninyo kung bakit hindi kayo kaakit-akit. Kung saan tinatanong ninyo ang inyong sarili, ano ang mali sa akin? Nagsisimula kayong mag-isip na nagbago na kayo na marahil ay edad lang ito. Ngunit sa kaibuturan, alam ninyong hindi lang ito edad. Ito ang katotohanang matagal na ninyong pinapakain ang inyong isipan ng mga hindi makatotohanang pamantayan, kaya't nakalimutan na nitong pahalagahan kung ano ang tunay at maganda sa inyo ngayon mismo. At iyon ay nakakatakot. Nakita ko nang magdusa ang mga pagsasama hindi dahil sa pagtataksil o sakit, kundi dahil sa mga taon ng hindi nasasabing insecurities na pinalala ng mga panlabas na pressure. Nakita ko nang lumayo ang mga kababaihan sa kanilang sariling katawan, hindi na nagtitiwala sa kanilang sarili na maging present at walang inhibisyon. Napanood ko ang mga kababaihang bumagsak sa pagkakasala, kahihiyan at paglilihim, iniisip na sila'y nag-iisa, iniisip na walang ibang nahihirapan ng ganito. Ngunit hindi kayo nag-iisa at may paraan para makabalik. Nagsisimula ito sa pag-unawa na ang inyong kinokonsumo sa kultura, lalo na ang mga imahe at kwento na nagpo-promote ng makikitid na ideal, ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong self-esteem. Binabago nito ang inyong mga inaasahan. Tinuturuan nito ang inyong isip na humingi ng patuloy na validation laban sa mga imposibleng pamantayan. Ngunit ang tunay na intimasya ay wala sa mga iyon. Ang tunay na intimasya ay mapagpasensya. Ito'y magulo. Ito'y emosyonal. Ito'y nakaugat sa tiwala, komunikasyon, pagtanggap sa sarili at presensya. At oo, maaaring iba ang pakiramdam nito sa pantasya, ngunit ito'y mas malalim, mas pangmatagalan, mas makatao at higit na kasiyasya. Ang pagbitaw sa mga hindi makatotohanang inaasahang ito, lalo na kung matagal na itong naisaloob, ay hindi madali. Nangangailangan ito ng malay na pagsisikap, self-compassion, suporta, at kung minsan ay propesyonal na gabay. Ngunit ang naghihintay sa kabilang panig ay sulit, isang panibagong pakiramdam sa sarili, isang mas malalim na ugnayan sa inyong partner,
Kung mayroon kayo isang pagbabalik sa tunay na koneksyon na hindi kayo iniiwang hungkag pagkatapos at marahil ang pinakamahalaga na ibalik na kumpiyansa ang uri na hindi nakatali sa itsura o pantasya kundi sa presensya at tunay na koneksyon. Kung kayo ay nabubuhay na may ganyang tahimik na diskoneksyon, hinihimok ko kayong huminto. Sandali tanungin ang inyong sarili, kaya ko pa bang maging masaya sa aking sarili at kumonekta ng tunay? Ang sagot tinitiyak ko sa inyo ay oo. Ngunit dapat ninyo itong piliin paulit-ulit sa pamamagitan ng paghamon sa mga hindi makatotohanang ideal na iyon. Ngayon, habang ang emosyonal at mental na rewiring na ito ay maaaring makapinsala sa paglipas ng panahon, may isa pang sikreto na maaaring sumira sa lahat agad-agad kung hindi kayo mag-iingat. Hindi ito tungkol sa kung ano ang inyong pinapanood o isinasaloob. Ito ay tungkol sa kung ano ang inyong ginagawa sa mga partikular na sandali. Isang mapanganib na pagkakamali sa timing na ginagawa ng maraming kababaihan at kalalakihan kapag sinusubukang muling makuha ang isang pakiramdam o patunayan ang isang bagay. Isang pagkakamali na nagkakahalaga sa mga tao ng kanilang relasyon, kanilang dignidad, at sa pinakamasamang kaso, kanilang kalusugan. At iyan mismo ang ibubunyag ko sa huling sikreto. Huwag ninyo itong palampasin. Ikalimang sikreto, ang pinakamapanganib na oras para sa intimasya ay kapag nararamdaman ninyong kailangan ninyong patunayan ang isang bagay. May isang sandali na sumusulpot sa maraming nakatatandang kababaihan at kalalakihan. Isang sandali kung kailan nararamdaman nila ang isang biglaang bugso ng enerhiya, marahil isang panibagong pakiramdam ng pagiging kaakit-akit o kahit isang pahiwatig ng pagsuway laban sa pagtanda. Marahil ito'y pagkatapos ng isang magandang pagbisita sa doktor o kapag ang isang matandang kaibigan ay nagkomento ng kaya mo pa. Marahil ito'y kapag ang isang bagong romantikong interes ay pumupukaw ng isang bagay sa loob na hindi napukaw sa loob ng maraming taon, o kapag sinusubukang muling pag-alabin ang pasyon sa isang pangmatagalang partner. At sa sandaling iyon, isang mapanganib na bagay ang maaaring mangyari. Nararamdaman nila ang pangangailangang patunayan ito sa kanilang sarili, sa kanilang partner, o marahil sa mismong panahon. Gusto nilang ipakita sa mundo o sa isang tao lang na kaya pa nila. Maaari nilang subukang makipag-intimate tulad ng ginawa nila noong 30 na may mas kaunting pagsasaalang-alang sa paghahanda bilis o kasalukuyang pisikal na limitasyon. At doon, maaaring mangyari ang pinsala, pisikal man o emosyonal. Nakita ko na ito ng paulit-ulit mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s, kahit 80s na pinipilit ang kanilang sarili o nararamdamang napipilitang sumabay sa isang bilis na masyadong mabilis, masyadong marami lahat sa ngalan ng muling pagkuha ng kabataan o pagbibigay kasiyahan sa isang partner. Marahil ay binabalewala nila ang mga senyales ng hirap nilalaktawan ang paggamit ng mga kinakailangang tulong tulad ng lubricants o nakikibahagi sa mga aktibidad na hindi nasanay ang kanilang katawan nang walang maingat na pagsasaalang-alang lahat dahil gusto nilang maramdaman o magmukhang bata at masigla. Isang babae na hinding-hindi ko malilimutan
ay si Nanay Leonor 74. Siya ay masigla palabiro at kamakailan ay nagsimulang makipag-date sa isang lalaking mas bata ng ilang taon. Minsan siyang lumapit sa akin at nagbiro, Dok, kailangan kong makasabay. Dahan-dahan ko siyang pinaalalahanan tungkol sa pakikinig sa kanyang katawan na ang intimasya ay isa ring pisikal na aktibidad na nangangailangan ng kamalayan, lalo na tungkol sa kalusugan ng puso o mga problema sa kasukasuan. Tumango siyang ngumiti at nagsabi, "Huwag kang mag-alala, alam ko ang aking mga limitasyon." Makalipas ang 2 linggo, nakaranas si Nanay Leonor ng matinding hirap at isang menor de edad na pinsala sa isang intimate encounter kung saan naramdaman niyang napilitang maging mas adventurous kaysa sa handa ang kanyang katawan. Hindi ito isang life-threatening event tulad ng atake sa puso, ngunit nagdulot ito sa kanya ng malaking sakit emosyonal na pagkabalisa at lubhang nakaapekto sa kanyang kumpiyansa. Hindi kinaya ng kanyang katawan ang pressure at kakulangan ng pag-ayon noong gabing iyon. Hindi dahil hindi siya isang kanais-nais na babae, kundi dahil nakalimutan niyang ang pagtanda ay nangangailangan ng respeto sa kasalukuyang kakayahan ng katawan, hindi paglaban ng walang pag-iisip. At ang katotohanan ay kapag ang mga nakatatandang kababaihan o kalalakihan ay sinusubukang patunayan na bata pa sila sa silid tulugan nang walang pag-iingat o pangangalaga, ang kapalit ay maaaring pisikal na pinsala, emosyonal na pagkabalisa o paglala ng mga nakatagong kondisyong pangkalusugan. Ang intimasya, lalo na sa huling yugto ng buhay, ay isang full-body event. Tumatas ang tibok ng inyong puso, tumutugon ang inyong mga daluyan ng dugo, lumalalim ang inyong paghinga. Ito ay isang anyo ng pisikal na pagsisikap, at kung hindi handa ang inyong katawan, kung ito'y nasa ilalim ng hindi nakasanayang puwersa, o kung binabalewala ninyo ang mga senyales ng sakit o hirap, ang karanasang iyon ay maaaring maging negatibo at kahit na mapanganib. Nakausap ko na ang mga kababaihang nagkaroon ng mga malalang kondisyon ng pananakit o pag-iwas sa intimasya pagkatapos ng mga karanasang sila o ang kanilang mga partner ay masyadong nagpumilit, binabalewala ang mga pangangailangan ng katawan. Ang pagkakamali ay wala sa pagnanais ng intimasya o pasyon. Nasa pagbalewala ito sa mga senyales at pangangailangan ng inyong katawan. Nasa pagpapahintulot ito na ang ego o panlabas na pressure ang mas malakas na magsalita kaysa sa inyong panloob na karunungan. Nasa pagtrato ito sa inyong partner bilang isang manunood o isang sukatan sa halip na isang kasama sa isang pinagsasaluhang karanasan. Kapag ang intimasya ay nagiging isang palabas para patunayan ang pagiging karapat-dapat o kabataan sa halip na isang pinagsaluhang koneksyon, humihinto na itong maging tunay na intimate at nagsisimula ng magdala ng hindi kinakailangang panganib. Ang takot na maaaring daladala ng mga nakatatandang kababaihan na hindi na sila kaakit-akit, hindi na tumutugon, hindi na kaya, ay maaaring magtulak sa kanila sa mga desisyon o pagsang-ayon na mas malaki pa ang halaga kaysa sa kanilang pride. At iyon ang trahedya. Dahil ang katotohanan, hindi ninyo kailangang patunayan ang kahit ano. Nabuhay na kayo
nagmahal, at nagtiis ng higit pa sa karamihan. Ang inyong halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano ka-intense o kung gaano kabilis o kung gaano ka-akrobatiko kayong makikisangkot. Sinusukat ito sa presensya, katapatan, komunikasyon at kakayahang makinig sa inyong partner at higit sa lahat sa inyong sariling katawan. Ang pagbagal ay hindi pagsuko. Ito'y pananatiling naroroon sa kasalukuyan at ligtas. Ang pag-ayon sa sariling bilis at pakikipag-usap sa inyong mga pangangailangan ay hindi kahinaan. Ito'y karunungan. Ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa ng isang babae sa kanyang mga huling taon ay hindi ang labanan, ang pagtanda, kundi ang yakapin ang kanyang nagbabagong sarili ng may lakas, kalinawan at pangangalaga. Kung nararamdaman ninyo ang pagnanais na patunayan ang inyong sarili sa isang intimate setting, huminga muna. Tanungin ang inyong sarili kung bakit. Tanungin ang inyong sarili kung ito ba ay tungkol sa tunay na koneksyon o tungkol sa pagtugon sa isang panlabas na inaasahan o pagpapatahimik sa isang panloob na takot. Dahil sa sandaling iyon, mahalaga ang inyong pipiliin. Maaari ninyong piliin ang pressure at harapin ang mga kahihinatnan, o maaari ninyong piliin ang presensya, pag-ayon at komunikasyon at lumikha ng isang bagay na mas pangmatagalan at kasiyasiya kaysa sa isang palabas. At kung ang focus na iyon sa pangangalaga sa sarili at komunikasyon ay bago o mahirap para sa inyo mabuti, dapat itong maging prioridad. Dahil hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa paggalang sa inyong sarili at pananatiling malusog para ma-enjoy ang mga darating na taon. Ito ay tungkol sa hindi pagiging isa pang tahimik na nagdurusa. Ngayong alam na ninyo ang 5 sikreto kung ano ang mga ito, kung ano ang halaga nito, at kung paano nila tahimik na ninanakaw ang mga taon ng kagalakan mula sa mga kababaihang hindi nakakaalam nito, may isa pang huling bagay akong kailangang ibahagi. Isang bagay na nagbubuklod sa lahat ng ito. Dahil ang pag-aaral ay isang bagay, ngunit ang pamumuhay ng iba doon, nangyayari ang tunay na pagbabago. At sa konklusyon, ibibigay ko sa inyo ang isang mensahe na maaaring magbigkis sa lahat ng ito tungo sa isang bagong simula. Hindi ninyo gugustuhing palampasin ito. Conclusion, ang alam ninyo ngayon ay maaaring magbigay kapangyarihan sa inyo. Sa ngayon, narinig na ninyo ang 5 katotohanan na sana'y mas maaga pang natutunan ng napakaraming nakatatandang kababaihan. Hindi lamang ito mga tip o trick. Ito ay mga turning point. Tahimik madalas na hindi napapansing sandali ng karunungan na naghihiwalay sa mga babaeng tumatanda ng may lakas, pag-ibig at sigla mula sa mga dahan-dahang nawawalan ng koneksyon sa kanilang mga partner, sa kanilang kalusugan, at ang pinakamasakit sa kanilang sarili. Kung may isang bagay akong natutunan sa paglipas ng mga taon bilang doktor, ito ay ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagtanda ay hindi lamang ang pisikal na paghina. Ito ang emosyonal na pasanin ng pakiramdam na hindi ka nakikita, hindi sigurado o takot na magsalita tungkol sa iyong mga pangangailangan at karanasan, lalo na tungkol sa intimasya. Napakaraming kababaihan ang pumapasok sa aking opisina
na iniisip na nag-iisa sila sa kanilang pakikibaka. Naniniwala silang ang kanilang pinagdadaanan ay nakakahiya, hindi karaniwan, o sa paano man ay kasalanan nila. Ngunit ang katotohanan, hindi kayo tinatraidor ng inyong katawan. Nagbabago lang ito. At tulad ng anumang pagbabago sa buhay, nangangailangan ito ng pag-unawa, adaptasyon, at self-compassion, hindi kahihiyan. Huminga tayo ng malalim at pagnilayan ang ating mga natuklasan. Una, pinag-usapan natin ang spontaneity. Ang kasinungalingan na ang intimasya ay dapat pa ring kusang mangyari tulad noong 25 anyos. Ngunit pagkatapos ng edad esta, ang kaisipang iyon ay naghahatid sa mga kababaihan sa pagkadismaya, hirap, at kung minsan ay pag-iwas. Ang pagpaplano, komunikasyon, at paghahanda ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Nagiging mas makabuluhan at komportable ang intimasya kapag ito'y intensyonal. Sumunod ang ikalawang sikreto, ang isa na masyadong maraming kababaihan ang binabalewala hanggang sa huli na ang lahat. Ang mga intimate response ng inyong katawan ay isang bintana sa inyong pangkalahatang kalusugan. Kung nakakaranas kayo ng patuloy na hirap kawalan ng pagnanasa o iba pang pagbabago, maaaring senyales ito ng isang nakatagong issue sa kalusugan na nangangailangan ng atensyon. Ang babalang senyas na iyon ay maaaring makapagpabuti ng malaki sa inyong kalidad ng buhay kung pipiliin ninyong makinig. Ang ikatlong katotohanan ay nagdala sa atin ng mas malalim. Ang intimasya ay hindi lamang tungkol sa katawan. Ito ay emosyonal na gamot. Ito'y nagpapagaling. Ito'y naguugat. Ito'y kumukonekta. At kapag pinuputol ng mga kababaihan ang kanilang sarili mula sa emosyonal na layer na iyon ng mapagmahal na koneksyon, dahil man sa kalungkutan, insecurity o kakulangan ng oportunidad, nagsisimula silang manghina. Hindi dahil matanda na sila, kundi dahil sila'y isole sa paraang maaaring makaapekto sa kaluluwa. Pagkatapos ay tinalakay natin ang ikaapat na panganib, mga hindi makatotohanang inaasahan mula sa media at lipunan, at ang pagbaluktot sa tunay na koneksyon. Nagsisimula ito ng tahimik sa pamamagitan ng pagsasaloob ng mga imposibleng ideal, ngunit sa paglipas ng panahon, binabago nito kung paano kayo mag-isip tungkol sa inyong sarili, kung paano kayo lumapit sa mga relasyon, at kung paano ninyo tinitingnan ang inyong sariling katawan. Hindi lamang ito isang pattern ng pag-iisip. Ito ay isang pattern na maaaring magnakaw sa inyong kakayahang maging present, maging tunay, at maging kontento. At panghuli, ang huling sikreto. Ang pinakamapanganib na sandali para sa intimasya ay kapag sinusubukan ninyong patunayan ang isang bagay, itinutulak ang inyong katawan lampas sa komportableng limitasyon nito para sa kapakanan ng ego, isang ilusyon ng kabataan o inaakalang mga inaasahan. Ang nag-iisang pagpiling iyon ay maaaring magdulot sa mga kababaihan ng kanilang kaginhawaan, kanilang kumpiyansa, at kung minsan ay kanilang pisikal na kagalingan. Ngunit maiiwasan ito kung handa kayong piliin ang presensya, komunikasyon, at paggalang sa sarili kaysa sa pressure. Ngayon marahil ay nakita ninyo ang inyong sarili sa isa sa mga kwentong ito.
Marahil ay tahimik kayong nakikibaka, masyadong nahihiya, o masyadong takot na magsalita. Marahil ay sinasabi ninyo sa inyong sarili na ang mga pagbabagong ito ay sadyang ganyan lang at wala kayong magagawa tungkol dito. Ngunit doon kayo nagkakamali dahil ang pag-alam sa mga sikretong ito ay naglalagay sa inyo sa isang bagong posisyon, hindi lamang para maunawaan ang inyong katawan at inyong intimasya, kundi para mabawi ang kontrol sa pareho. Para muling kumonekta, muling bumuo, muling isulat kung ano ang magiging itsura ng mga taong ito. Hindi bilang isang mabagal na paghina, kundi bilang isang malay makapangyarihang kabanata ng inyong buhay. Hindi ninyo kailangang makontento sa pananahimik o hirap. Hindi ninyo kailangang maglaho sa likuran ng inyong sariling kwento. Narito pa rin kayo. At ang inyong presensya, inyong puso, inyong kakayahan, para sa intimasya at koneksyon, mahalaga pa rin ang mga ito. Sa katunayan, maaaring mas mahalaga pa sila ngayon kaysa dati. Kaya narito ang aking pangwakas na pag-iisip, isang aral sa buhay. Kung tutuusin, ang pagtanda ay hindi isang laban na dapat ipanalo laban sa inyong katawan, kundi isang pakikipagtulungan na dapat linangin ng may karunungan, self-compassion at respeto. Ang kaalamang natamo ninyo ngayon ay isang makapangyarihang kasangkapan. Gamitin ito hindi para iyakan ang nakaraan, kundi para yakapin ang maaaring mangyari. Kung anumang narinig ninyo ngayon ay may pumukaw sa inyo, kung ito'y nagpa-reflect sa inyo, nagparamdam sa inyo ng hindi komportable o nagbigay sa inyo ng pag-asa, huwag kayong umalis ng walang pagbabago. Kausapin ang inyong partner kung mayroon kayo. Kausapin ang inyong doktor. Gawin ang appointment na iyon. Buksan ang pag-uusap na iyon sa inyong sarili at sa iba pang pinagkakatiwalaan ninyo. At higit sa lahat, itigil ang paniniwala sa kasinungalingan na ang mahalagang bahaging ito ng inyong buhay ay tapos na. Hindi pa. Marami pang naghihintay sa inyo, mas maraming koneksyon, mas maraming kasiyahan, mas maraming paggaling, mas maraming pag-ibig. Ngunit nagsisimula ito sa isang pagpili. Ang pagpiling huminto sa pag-survive ng tahimik at magsimulang mabuhay muli ng tunay at masaya. At kung kasama ko pa rin kayo, nakikinig pa rin, bukas pa rin, nagpapasalamat ako sa inyo. Dahil ang mga babaeng nagbabago ng kanilang buhay ay ang mga unang nakakahanap ng tapang na makinig at pagkatapos ay kumilos. Kinuha na ninyo ang unang hakbang. Ngayon, gawin ang susunod. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kung kahit isang bahagi nito ay nagpahinto sa inyo, nagpa-reflect o nagparamdam na kayo'y nakita, ikararangal ko kung ipapaalam ninyo sa akin. I-type ang numerong 1 sa comments para malaman kong narito pa rin kayo, nakikinig pa rin at pinipili pa ring lumago. At kung hindi pa ninyo nagagawa, maglaan ng sandali para mag-subscribe at itap ang bell icon. Nagbabahagi ako ng mga tapat at totoong usapan na tulad nito para lamang sa mga babaeng tulad ninyo. Mangyaring ikonsidera rin na ibahagi ang mensaheng ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang sa pakikinig nito. Dahil karapat-dapat kayo sa higit pa sa pananahimik. Karapat-dapat kayo sa katotohanan at sa mga kasangkapan
para mabuhay ang inyong pinakamagagandang taon ng may lakas, karunungan at puso.